Ako po ay bumabati sa inyo ng kapagpalang hamon sa pangalan ng Panginoon sa ating po mga naging bisita po nariyan sa mga latihan nariyan po ang baluhan man sa lahat ng ating po mga kapwa magawa nariyan po sa bawat narito sa bawat mga kapatid natin nasa palagilang bansa at kapayapaan ko ng Panginoon ay sumaamin lahat ng biyaya ng Diyos. Tigit ang tatas na pagbati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So bago po tayo dumako po sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, tayo po ay dumalangin sa Panginoon na tayo po ay magsinuhod panandilitan sa oras nito. Muli po Diyos, narito po kami ang manaming magkapangyarihan na sa iyo nagkaroon Diyos sa iyong puso nagpapasalamat sa iyong kadakilaan ng Panginoon at sa iyong pagmamahal Diyos at pagpapahusan. Narito kami Panginoon muli na mag-aaral po ng mga salita mo Panginoon. Nasabi nga po ninyo o Diyos na hindi lamang mabubuhay ang kausap namin, kundi sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig, Panginoon. Pagpalain mo o Diyos ang mga salita mo na aming pag-aaralan, na ito po'y maging pagpapala o Diyos sa bawat isa, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang paunawa o Diyos ng lubusan sa mga salita mo, Panginoon, na aming pag-aaralan. O Diyos, dalangin ko po ang banal, nariyan po Diyos sa iyong paglilinis sa bawat sa amin, at maging yabang lingkod, Panginoon, na iyong pangunahan. O Diyos, sa oras nito, anuman ang mga balakid ng gawa ng kaaway, ay aming sinasaway, aming tinataboy, ang lahat ng uri ng masamang espiritu na nagbibigyan lang at sagabal sa oras nito, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin at sigahan po ang kapilihan ng malatian. Ang karangalan ngayon at pagkalanman sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Glory! Hallelujah! Glory to God. So sa oras kong ito, tayo po ay tatalakay po ng mga salita ng ating Panginoon. At siguro po sa ating mga naging bisita at sa ating mga baguhang kapatid, at ganyan din po sana ito po ay lubusan nating maintindihan na mga salita ng ating mahal na Panginoon. So, ang ating tatalakayin po, ito po'y napatutungkol po sa pamumuhay ng isang naglilingkod sa Panginoon. So, ang mga salita po ng Diyos, ito po ay para sa lahat. At ang mga salita po ng Panginoon, ito po ay hindi po nagbabago. So, mga kapatid ko, sakali na meron na pong madaanan, mamusin ako po. Ala ko pong pamaramdaman. Di kami pong tatalakad ng Ginoo. Medyo ala kong personalan. Hanapin po, over mo po. Trabaho lang ako. So ito po ay napakahalaga na dapat natin maintindihan at ating pong talagang marinig dahil malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. So kami po ay hindi nagpipili ng mga ipinangangaral, kundi ang lahat ng mga nakasaad sa banal na kasulatan, ito po ay tinatalakay po natin sapagkat ang sabi nga ni Kudlit, ni Tuldokman, ito po ay huwag nating babaluwalain. Ito po ay halaga. So ating pong buksan ang ating pong mga Biblia. Pero karamihan po ngayon, hindi na po Biblia yung hawak, ang dala-dala. Karamihan po ngayon, gadgets na po yung hawak, no?
Kaya sa bawat mga kapatid po natin na narito, so nariyan po yung projector at yan po ang mga salita na ating makikita, ng mga salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan sa hapon pong ito. So ating pong buksan ang mga Biblia sa 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16, na ganito po ang nakasaad sa mga salita po ng Diyos. Ngunit, yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan po ang mga buhay na salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pedro na ito po ang dapat nating ipamuhay na tayo naglilingkod sa Panginoon. Na sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, kinakailangan mayroong kalinisan, mayroong kaayusan, mayroong disiplina, at mayroong kabanalan. So, ang ating tatalakayin, ito po ay standard of holiness. Ulira na modelo, ito po ay kinakailangan patungkol po sa kabanalan. So kapag kabanalan ang pinag-uusapan, ito po ay kalinisan, ito po ay alituntunin ng Diyos na dapat natin sundin sa ating buhay. So ano po ba ang kabanalan? Sabi ng Biblia sa 1 Peter 1:15, sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. So tingnan po ninyo ang sinabi ni Lord dito sa aklat ng Matthew chapter 23, verse 25 and 27, na ang mga eskriba at ang mga pariseo, sila man po ay kumikilala sa Diyos, sila man po ay naglilingkod sa Diyos at pinag-aaralan ang kautusan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, hallelujah, sa ama ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpahimbaba, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapot sa loob ay puno sila ng panglulupi at katakawan. Ikaw lang na pariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa awa ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpahimbaba, mga ipokrita ang ibig sabihin ng ating Lord. Sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapot sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumal-dumal. So yan ang sinabi ng Lord sa mga eskriba at mga pariseo na sila po ay talagang kung titignan natin maging sa kanilang kasuotan, sa kanilang paglilingkod, at nandyan po yung pagka-relyosa, nandyan po yung kanilang pagka-deboto sa kanilang pong paniniwala o pananampalataya. So bakit nagbigay halimbawa ang Lord na sabi niya, kapag kayo ba ay nag-uugas ng baso o plato, sino po yung hindi nag-uugas ng plato? Hindi niya alam. Diba kapag nag-uugas tayo ng plato,
Inuuna natin yung talagang loob, pagkatapos labas yung baso, ganun din po. May pagkakan kapag makanin, talagang nilinisin po muna natin yan. So sabi ng Panginoon, bakit nililinis ninyo yung sa labas lamang at hindi ninyo nililinis ang sa loob? Para kayo pinaputing katulad ng nicho na napakagandang tingnan, di ba? Meron pong mga marble, meron iba't ibang klaseng nilalagay, na klaseng mga tiles. Napakagandang tingnan, pero kapag binuksan po yung nicho, nandun po yung buto, ang sabi po ng Biblia. Kaya sinabi ng Lord, kayong mga ipokrito, kayong mga ipokrito, mga painuwa. Linisin ninyong sa loob bago ang labas. So, ang tinutukoy ng Lord dito po ay ang mga bagay na dapat maunawaan ng isang tao patungkol po sa kanyang pamumuhay. Ang tinutukoy po dito ay ang kalinisang panloob at mayroon din pong kalinisang panlabas. Kung bakit sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 na katawan, espiritu at kaluluwa, ito'y ating pag-ingatang walang dungis hanggang sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Pag-ingatang walang dungis hanggang sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. So, kabanalang panloob. Ang kabanalang panloob, ito po yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero ito'y maaaring makita sa pamamagitan ng ating mga kilos, sa pamamagitan ng ating mga gawa, sa pamamagitan ng ating mga iniisip, sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. So, gaano kahalaga na ang tao ay dapat maging sakdal at magpakasakdal, magpakabanal sa harapan ng Panginoon. So tayong lahat ay makasalanan. There is no one righteous in the presence of the living God. Tandaan mo natin. But by the grace of God, by the mercy of God, narin po yung ating faith. Nang pagmamahal niya, kung bakit tayo po ay mayroong pagkakataon na tayo po ay maligtas. Hindi sa pamagitan ng ating mga gawa. So sa 1 Samuel, ito po ang mga, sabihin ko pong, ito lang ang pinangahawakan na versikulo. Sa talatang ito, mayroon pong na-mention sa Lord, na ito po yung pinangahawakan. Dito po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Dahil sa pangyayari pong ito, si Aring Saul ay papalitan ng Diyos dahil sa hindi pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. And then one day, si Prophet Samuel, siya po'y patuloy na dumadalangin sa Panginoon, pero sabi niya, hindi ganyan. So, ikaw ay pumunta sa isang lugar at ikaw ay magandong at doon na po pipiliin ng Panginoon ang magiging successor ni King Saul, the first king of Israel. So, ang sabi ng Biblia, nang sila po'y magandong, ang sabi niya kay Isai o kay Jesse, ang sabi niya kay magandong at kay magpakabanal, at sila po ay pumunta, nakasama ni Samuel sa isang lugar kung saan doon ay maghaalay na nandun sa Diyos at doon iaanoy ang magiging hari na papalit kay Saul. So, sabi ng banal na kasulatan, nang makita ni Prophet Samuel si Eliab, dahil matikas po siya, matipuno po siya, so ang inisip kaagad ni Prophet Samuel na ito na ang pipiliin ng Diyos.
Ito na ang magiging hari na susunod kay Saul. Pero ang sabi ng Diyos, hindi iyan Samuel. So, ang paningin po ni Prophet Samuel, so ito na, dahil matigas siya, matipuno, matangkad. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi iyan. Pangalawa, si Abinadab, hanggang yung ikapito. So, wala diyan ang aking, sabi po ng Diyos kay Samuel, na itatalaga bilang hari sa Israel. Sapagkat ang sabi po ng verse 7, ganito po ang nakatala sa Biblia, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang Diyos ay hindi katulad daw po ng tao, na ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, subalit ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao. Dahil ang tao, tayo ay maaaring magkamali sa ating pagpili, maaari tayong madaya ng ating damdamin, madaya ng ating puso, sapagkat sinasabi ng Jeremiah 17 verse 9, ang pinakamasama sa lahat ng uri maging nasangkap ng tao ay ang puso ng tao. So dito po, natapos po yung ito, at ang sabi ni Samuel, meron ka pa bang isang anak? Meron ka bang ibang anak? At ang sabi niya, meron, nag-aalaga siya ng tupa, so pinatawag, at nang makita, bata pa lang si David. Siguro mga 14 to 15 years old pa lang. So, ang sabi ng Biblia, kay Samuel, siya ang aking pipiliin, si David. So, ang nangyari, karamihan ngayon, yan po ang pinangahawakan na ang tao tumitingin sa mukha, pero ang Diyos tumitingin sa puso ng tao. Babalikan ko po yung verse 7. Ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao. Totoo po yun. Pero paano natin masasabi na ang isang tao ay magiging malinis ang kanyang puso? Dahil ang sabi ng Matthew 5:8, ang sabi ng Biblia, mapapalad ang mga dalisay o malilinis na puso, makikita nila ang mukha ng Diyos. Sila yung makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang puso ay magiging malinis kapag ang tao ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Magbibigay ako ng halimbawa matungkol sa puso at sa panloob na dapat baguhin ng isang mananampalataya sa tulong ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng 15 verse 9 o 19 ng Matthew, ganito po. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, ang sabi po ng Biblia sa Matthew 15 verse 19 na ganito po, so ito ang bagay na nakakaait, sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiyapin, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pangungusok. So, ang puso ng tao na ito po ang ayaw ng Diyos. Kung bakit kinakailangan ang puso natin ay maging dalisay at magiging dalisay lamang
at magiging malinis ang ating puso sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan at Diyos na banal kung tayo ay magiging masunurin sa ating Panginoon. Tandaan po ninyo, magiging malinis ang ating puso kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag ang Diyos ang siyang naghahari at nakaluklok sa ating puso, hindi ang ating sarili, hindi ang mga bagay na hindi kinalulundan ng Diyos. So isa po yan sa panloob na kabanalan na dapat maunawaan ng tao na totoo, ulitin ko matagal ito, ng Diyos ay tumitingin sa puso ng tao at hindi sa panlabas na. Ano ba po yung mga bagay na dapat nating maunawaan na sinasabi ng ating Panginoon? Hallelujah! Sa Matthew chapter 5, verse 28, ganito po ang sinabi ni Lord. Tingnan po ninyo. Sa Matthew chapter 5, verse 28, ang sabi ng Biblia, na dapat sinasabi ko sa inyo na ang sino man na tumingin sa isang babae o baliktad natin ang lalaki, vice versa, na siya ay nag-iisip ng hindi maganda, ng masama, nagiging makamundo, nagiging makalaman, yung tinatawag na green-minded. Ano pong sabi ng Biblia? Taglaya basta kamahal nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. So it never been touched, never been kissed, pero nagkakasala ka. Dahil sa ating isip, sa ating nakikita, sa ating puso na tayo ay nagkakasala. Alam pa ninyo yung finish ko ngayon? Baka yung namang iba niya, nanguhula lang ako, nag-iisip ako, nanuya kaya mars pa yan. Eh, baka bisa pa kanya po. So, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay, maging ang ating iniisip. So, panloob na kabanalan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan sa Isaiah 55 verse 7, yung mga bagay na karamihan na ating iniisip, alisin natin ito. Kinakailangan ang ating kaisipan ay maging malinis upang ang ating puso ay maging malinis sa harapan ng ating mahal na Panginoon. So para hindi na po galing mahaba, pero na-mention ko po yung panloob, narin po yung kabanalan. Kinakailangan mayroong kalinisan, mayroong kabanalan, at narin po maging sa pag-uugali. Kinakailangan yung pag-uugali natin maganda. Tamo po, mature ang ugali. Yung ating alam po, mga bangbangan po, mature na niya, mature ang pag-uugali. Ala nang masanting. Mature na. Pero proud niya maling ito. Diyan mature po, masanting na ang ugali. Ayan. So mga kapatid, iyan ang sinasabi ng Panginoon na linisin ninyo ang sarosan o bago sa langis. Yung ating pagkatao. Kaya tayo na born again dahil yung old life natin, yung nature natin dati, ito po ay meron kong baba. So pupunta po tayo ngayon. Tingnan po ninyo, sapa.
Yun yung chismosa kayo niya po, chismoso. Tapos na yung gamak na. Ala akong sigurado niya po. Pero kung chichismis tamo, hindi no, proud tamo. Ang sabi ng Biblia sa Colossians 4:6, ito pa po, pag-isa pananalita, kinakailangan mayroong kabanalan. Ang sabi po ng Banal Kasulatan, ng bawat salita na mumutawi sa ating bibig, kinakailangan mayroong magkalasang asin. Kinakailangan ito ay kapaki-pakinabang. Nagiging pagpapala ito sa mga nakakarinig. Hindi ito dapat mangyari sa atin na ang ating bibig ay gagamitin natin sa mga bagay na walang katuturan. Nais ng Panginoon na mayroong kabanalan na lumalabas maging sa ating bibig. At ang Diyos ang siyang may tataas. So bagamat mahabang talakay patungkol sa dila, pero ang sabi ng 12:36-37, nagyayak na po ako, na ganito po ang nakasaad sa banal na kasulatan na anumang mga bagay na lumalabas sa ating bibig. Tingnan po ninyo, basahin po natin. Sa aklat ng Matthew 12:36-37, sa pamagitan ng ating mga salita, maaari tayong maging worthy, maging banal sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi po, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salita walang kabulong sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Yung salita walang kabuluhan, ito daw po ay pagsusulit natin sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal. Tingnan po niyo. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Kaya kung palagi mo sinasabi, hallelujah, praise the Lord, papuri sa Panginoon, magiging banal ka. Ibig sabihin, ito po ay mayroon kabanalan at ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero kung yung sinasabi mo ay, naku naman, puto seko, puto maya, yun ang problema. Yun ang mga salitang walang kabuluhan. So, kaya mayroong kabanalan sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. 5 na po. Pero pagpapatuloy ko po kahit 1 minuto. Hihingi po ko na extension. Panlabas na anyo. Kasuotan. Ang sabi po ng Biblia, ito po, sa 1 Timothy chapter 2, verse 9. Gayon din naman, kailan lang akong magbasa, na ang mga babae ay kinakailangan magsuot ng malaswang damit. Ay, hindi po ata malaswang. Magsigayak ng mahiming damit na may katimtiman, hindi ng mahalagiyas ng buhok ito o perlas o damit na mahalaga. Kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamagitan ng mabubuting gawa. So, ito po yung kabanalan na ito'y nakikita ng ating mga mata.
panlabas na kabanat. May lihim pananamit na may tintima. Kita niyo yung mga choir natin, choir ng Panginoon pala. Pakakabara po pala. Makalawis nila pa, makanitay lang pa. Ang problema naman po, sakali, ang mahirap, wala makabala naman nila. Ipakainin lang po na yung gano'n sister. Wala, yari na ito. So, di ba, nakikita po ninyo na mahaba na sa ayos. Tinignan ko nga po noon, ano kaya yung magpasuotang Maria Clara? Tinignan ko po rin ng Maria Clara, hindi namin noon ng panahon. Ang mahahaba po talaga yung mga Maria Clara. Hindi nakikita yung tuhod. O ngini po, singka kuyad. Singka kuyad. Palda. So, babanggitan niyo po, binabanggit ko po, ito na po yung kabanalan. Na ito po'y pananahit, kasuotan, na ito'y mahalaga. Lalaki man at babae, sapagkat doong unang panahon pa man, mayroon na pong sinabi ang Panginoon patungkol sa mga kasuotan o pananamit. Deuteronomy chapter 22, verse 5, na ganito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumalduman sa Panginoon mong Diyos. Natutuwa po ba? Nagagalak po ba ang Diyos kapag ang tao, ang babae, nagsusuot ng damit ng panlalaki? Kapag ang babae ay nagsusuot ng damit ng panlalaki, ang Diyos, ang sabi ng Biblia, hindi natutuwa. Kapag sinabing karumaldumal, abomination in the sight of the living God, talagang hindi po maganda. Talagang malamutan, talagang hindi kapampangan, talagang makasuha. So noon pa man, ipinag-uutos na po ng Diyos na makapangyarihan ang patungkol sa kabanalan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ay banal at kayo ay magpakabanal. In the Garden of Eden, na magkasala si Adam at Eve, nang dahil sa pagsalangsang na sila'y kumain doon sa bunga ng halaman na nakakaalam ng masama at mabuti, nang sila po ay kumain. So, ang sabi ng Biblia, to make a short story, nang sila'y magkasala, sila po ay pinalayas ng Diyos sa Garden of Eden at naglagay na po ng merong espada na binabantayan yung Tree of Life. Pero ang sabi ng Biblia, nang sila man ay pinalayas ng Diyos, dahil sila'y nagtago, nung sila'y magkasala, kumuha sila ng mga daon ng olibo, yun ang kanilang ipinantakip sa kanilang mga katawan, dahil nahihiya na sila. Ang sabi ng Diyos, sila'y dinihisan ng Panginoon at kumuha ng balat ng hayop, at ito yung kanyang ibinigay kay Adam at Eve. Binihisan po sila.
So, kinakailangan, mga babae, huwag kayo magsusuot ng kasuot ang panlalaki. Ay, meron naman po unisex eh. Kayong mga lalaki ay pumagpalda. Undress na po yung ngawas niya tayo kanina. So, yun po mga mag-git, aliwa, hindi po ako nag-mention ng iba pang mga ibang status po ng tao. So, inunok na lang po yung para hindi na po magmasagasa yung iba, lalaki at babae na lang. Adam at Eve, hindi po Adam at Steve. Nakuha po ninyo. So, kayong mga babae, kinakailangan nasa ayos po yung inyong pananamit. Eh, di ba din meron na akong asawa eh. Ay, matanda na ako eh. Kahit na makita na, hindi naman makuha. Okay na. Diba? Ang sabi ng Lord, magsuot ng mahinhing pananamit. Bata ka man at matanda ka man, posibilidad baka maging katulad kay Batseba nang makita ni David si Batseba na naliligo. Ano nangyari? Nagkasala po si David. Huwag nawang mangyari ng bawat mga anak ng Diyos, ang bawat naglilingkod sa Panginoon, na sila ang magiging sanhi o dahilan upang ang kapwa nila tao ay magkasala laban sa Diyos. Alam mo ba yung mystery kung saan ang galing po yung miniskirt? Sino po yung nakarinig doon sa kanta ni Totoy Bato na kahit namatay na si Totoy Bato? Tingnan ninyo yung mga babae noon at mga babae ngayon. Ikit kayo nag-lipstick yan ang naging palado yan ang balang mo na bisub-sub yan ang naging pabrika ng lipstick yan ang pangkalan. Di ba yung awit niya? Kasakin niya na, ako'y dapat yan na panabitan na malbukin gunutan na. Makanya po. Muli na po ngayon modern. Dahil modern na daw po tayo, modern na daw po tayo, kaya kinakailangan sumunod tayo sa uso. Kaya sumusunod sa uso, mayroong spaghetti. Pag tinawag ni spaghetti, isa lang po yung ganito, ano? Kaya tinawag ni spaghetti. Meron damit, sistema po. Alam na yan ba? Makibagay na yung uso. Diyan naman mikidad na na, wala na bagay na. Hindi nga di ba? Pero alam ko ninyo, ito po ay sa mga ipinagbibili ng Diyos ang patungkol sa kanan. Dahil ang Diyos di banal, kaya dapat tayo magpakasanggalang sa Kanya. Yung palda ninyo, mahaba yung problema, makabaya ng matigas. Diba? May sali ating makaba, luto niya naman po katitang kay Panginoon. Kitang tilas. Ang pinag-uusapan po dito, yung pananamit. Hindi maganda sa paningin ng Diyos. Kung sa paningin man ng tao, naiinganyo sila na talagang na-attract sila sa inyo, nagkakaroon pa ng hindi magandang kaisipan dahil yung isinusuot ninyo, kitang-kita na yung talagang hindi dapat makita. Sobraya po, igpit, balang ulit ang sungan, banos. Ano yung banos?
Oh. Diba? Tangkay, proud lang pa eh. O tangkay, inang balama sila, pipituan na nila. Diba? Minsan, pipituan na eh. Kanya mga yung boyfriend na mister ka, makapasok na, makitungguhan na, ay, mababastos na na. Pero kung makakita kayo, sulo na rin rin po, hindi nga naman kapalantahan. Katwa na lecture yan, doksyon yan, mali. Hindi na mag-interesan. Dahil sa Bible, sa 2 Kings chapter 9, verse 30, si Jezebel. Maging sa Jeremiah chapter 4, verse 30, ganito po ang nakasaad. Si Jezebel ay nagpaganda, at ang sabi ni Jeremiah, nagpapaganda para lang yung kanilang sarili ikakapahamak nila. Nang makita ni Jezebel si Jehu, na asawa ni Akab, si Jezebel, ito yung masamang babae na kinain po ng asa. At sa book of Revelation, talagang binibigyan pa ng pagkakataon si Jezebel na magsisi, pero hindi siya nagsisi. So, di kaliwag, giba ni Jezebel, akin itang sirena. Sa 2 Kings chapter 9, verse 30, Jeremiah 4:30, at ikaw, pagka ikaw ay napahamak, ano yung gagawin? Bagamat ikaw ay nananamit ng mainam na damit na mapula, bagamat ikaw ay gumagayak ng mga kaylayak ginto, bagamat yung pinalalaki yung mga mata ng tinta sa walang kabuluhan, nagpapakaganda ka, hinahamak ka ng mga ngipis sa'yo, pinagsisikapan nila ang iyong buhay. Hindi pa ba sapat na binigyan ka ng Panginoon na natural na kagandahan? Diba? Unique. Wala kang katulad. Di ba rin pang mo yung ilong mo? Wala ka namang katulad. Diba? Minsan po, sa sobrang pagpapaganda, hindi na gumaganda, pumapangit. No sleep. Kaya nung mauntaw, yung inong niya, naging ganyan na po. May tabi niya po, may nakit ko po eh. Sobrang pagpapaganda, yung maksipin, dahil nagpapaganda ng mabilad, pero may sila gano'n. Tatakot na kingal po. Sobrang maraming pagpaganda ngayon. Diba? Pero ang pinakamahina na tayo dapat maging maganda at magpapaganda sa harapan ng Diyos. A living sacrifice, a holy, ito yung acceptable sa harapan ng Panginoon. Ang pagsunod sa alatuntunin at batas ng ating Panginoon, the best ka. Di ba walang mag-like sa'yo kapag nag-post yung parang lola ka na? Apo! Kung wala mong nag-like sa'yo ng 1,000, pero kung si Lord naman ang nag-like sa'yo, higit pa doon sa 1,000, ang the best para sa'yo. Hallelujah! Lalo kung yun TikTok. Kalokohan. Totoo, di ba? Nako po. Kahit po talagang mapinanta na. Malaganda rin na lang touchscreen. Anak kaya pa mo pinto, proud muri natin, regalo ng touchscreen eh. O, ba't ang kaya, kaya pala, iyang ko yung mana, mag-TikTok na. Ala ko yung gabana. Nano ba itang ate-ating, i-combinary, tayo mga kaiba ng mga magulang. Pero meron parents in the Lord, Ephesians 6:1. Turuan ninyo yung mga bata na dapat ninyong ituro sa kanila. Na alituntunin ng Panginoon upang pagtanda nila, hindi nila makalimutan. Pero ano ang tinuturo ninyo sa kanila? Bata pa lang, ito bagay mo ito. Patanggal din, naning paminturanin mo kanya, ay paladunin ka na ito. Pang Miss Universe. Ay niya po, ang dami rin na nakapit, dami na po. Diyan mo ka rin mag-passion show. Ngayon po na, uling itang Proverbs 7 verse 10, apag ka mo na din,
itang susunod na, itang gayak na. Dahil niya po, sa Bible, mayroong iba't ibang kasuotan. At dito po, sa sinabi ni Solomon, ang salita ng Diyos, mayroong damit na ang sinusuot at ang nagsusuot, mga prostitute. 7:10 ng Proverbs. 7:10. Sabi po, at narito doon na sa lubong niya, ang isang babae na nakagayak na tila isang patuto at tuso sa puso. Yung kasuotan niya ay kasuotan ng isang prostitute. Pero huwag natin silang i-judge. Dahil si Rehab, prostitute siya, si Mary Magdalene, pero kinahabagan sila ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagtatagi ng tao. Kaya ang pinakikita na maging si Solomon, nakita niya na mayroong mga babae na ang kanilang suot. Bakit niya na-mention? Dahil wala sa ayos. Mga lalaki, kapag dumadaan tayo sa highway, minsan nakatago, ngayon nakadisplay na. Ngayon, online na po ata. Dahil sa COVID. Diba? Nakapost pa yan. Ano yung itsura nila? Pagkatapos, Kristiyano ako, ginagaya mo yung nilang kasuotan. Hindi iyan ang kalooban ng Diyos. Tayo ay mag-iba sa takbo ng sanglibutan at huwag na tayong makiayon sa alos ng mundo. Iba po yung mga anak ng Diyos. Kung na po makayong pagkadikdik. Walang-alang ka rin kapatid kung bayuan ang tabayanan na po, hindi nga daw ang kapatid na talagang isusunod na po, talagang magpalit ko po na po, ito ko po bang maramdaman, wala ba makapans ko po, makabiliskat ko po. Ay, hindi naman po yan. Walang istero, sayang po. Distar ko, dito po kapatid ko lang. Ay, kung pasaksiyan po talagang, baka lumaban lang po kayo kitang panahon na. Pero yung nakilala kayong Ginoo, balik ang siksik na leno, sexy. Balik kayong panimanmanan ng Diyos, sexy. Kung yun sabihin dito, susulit na po kanita, talagang, po, lumakad, talagang in short, pakuyad yun. Papantulong po rin ang kanilang legs, kuling alala kong pesos, alala kong 5 pesos. Kaya kung paano rin nga, papantulong rin sa pero sa pakmawag kong 5 pesos. Ngayon mo naman po dyan, sapat lang 5 pesos, o makasalikot lang. Kung marabol na maritan, natang mo yan yung nagpakasalikot. Importante yan yung ngayos. Dano ay, kuling makakain pala. Ipinagbabawal ng Diyos na magsuot ng malaswang pananamit. Ikaw na po makabalo. Gusto minarap po kayo salamin, kung bagay, bagay. Uling kagising nyo na yung amak, sagrada number 1, di nga diwan, best na manalangin lang, munta lang kayo salamin, dahil may itsura na. Kung hindi po, balik yung kakaba, diyan may pakabalo. Meron na, mag-jump na po yung bago pa. Pero di po kung parto, baka po tayo, Brother Nobel, pag parto yan po kanini. Magsadya kayo naman po. Kaya niya po, kinipalwa na kabanan, sa panlabas na kabanan. Sa 1 Corinthians chapter 11, mag-jump na pa po yung bago. Verse 14 up to 16. Nano po yung sabihan ng Biblia? Kung saan ng Biblia? Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok, ang lalaki ay maaray sa kanya. Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay sa kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na takip. Datapwat
kung tila mabagtong gani ang sinuman, walang gayong ugali kami ni ang iglesia man ng Diyos. Ang mga babae kinakailangan maging mahaba ang buhok. Pero ngini, atin 7, atin 8. Minsan, ang nangyayari pa nga po ngayon, dahil ang kulot, magpa-straight lang. Pwede naman straight magpakakulot na. Ba komportable kayo ng kulay na nitambok na. Aliwa-liwa pang kulay mo. Ang sabi ng Biblia, babae, kinakailangan maging mahaba ang inyong buhok. Sapagkat yan ay takip ninyo at bilang takip at pinaka-veil, ang sabi ko, yan po ay kapurihan sa Diyos. So, minunang panahon kasi alang panlo, anyari ng bokda, kakanyang na lang. So, nyagin, uli kahinan panlo, umini, at yun ang talaga kaliwa-liwa ang design. So, nyagin, pagpunod na labang dito, pati ng design na rin, nagkikilog lang na susunod, aldol ko lang. Ngayon po, mga kapatid, ito naman po ang mission. Kung sakali, mayroong tao na nilalang ng Diyos. Ding kapadantang. Ding kulot. So, kung halimbawa, ida kaguparin kapadantang mo, imbok daw, kakabaya, ida naman po, tatas yun. So, halimbawa po, talagang bisa kayo naman po mag-quiet, at inawas na ko ng Gino, kung makanin niya talagang natural yung kaya kayong buwak, pinitingaman nga na ng Gino, in Diyos dalawin yung puso na nita. Aliway ang itsura. Kasi in Diyos mo rin yung may nanaka nito, in Diyos, ang Diyos din ang siyang ibika doon, so wala naman tayong magagawa. Meron naman ginagawa yung iba, maiksi yung buhok, gumagawa sila ng pinahahaba nila yung buhok, di ba? Bisan pelikula. O yung iba naman, baka ano po yung wig. Kabagay ko So ang pinag-uusapan ko dito ay ang kalikhasan na ibinigay ng Diyos sa inyo. Mga babae, ang sabi ng Biblia, maging mahaba ang inyong buhok. Kaya yung mga nakikita po ninyo, mahaba po yung buhok, mahaba yung bala. Sa mga halimbawa po, yung po mga musician natin, mga choir natin, pero ako medyo makabakaba na yung buhok ko. Kailangan na yung polo. Ang nangyari, dahil yung isang lalaki at isang babae nakakbay, sila talaga po, no? Nagkakabay sila sa daan. Ang problema, yung babae, siya yung gupit. Yung lalaki, mahaba yung buhok. Pareho lang ang pants. Nang makarsunadahan, dumaan doon sa kanila, ang sinaksak nila yung mahaba yung buhok. Akala nila, ay yung maiksi yung buhok. Akala nila yun po yung lalaki. So, napagkamala. So, kaya kinakailangan po, kung natural lang talaga sa mga kalalakihan, na talaga kung hindi man po yan talaga pumuputi, medyo nauubos na yung dito sa noo, unti-unting nawawala, hanggang mawala na, talagang ganyan. Kung bukal na talaga, wala ka magagawa. Kaluan na. Yan ay kalikasan na ibinigay natin sa isang tao. Sa banal na kasulatan po, mga kapatid, sa 1 Timothy 2, 9, 10, 11, pinakita na meron din pong na-mention patungkol sa alas. At meron din po ng mga ornaments na mga ginagamit na pan-display sa katawan. In the Old Testament, mga kapatid, ito po ay ginawa pa nilang mga chapter 35, Exodus
Luke chapter 33, ipinakita ng Biblia na yung mga hikaw ninyo, yung mga nasa kamay ninyo, na mga Diyos na tinatawag, alisin ninyo ang sabi ng Diyos. Sa noon pa man, namin na po yung talagang disiplina ng Panginoon patungkol sa kabahan. In the Old Testament, mga kapatid, kapag ang tao, ang babae, o ang tao ay nagpabutas ng tenga, meron akong nabasa, nakalimutan ko lang yung verse, na kapag siya binutas sa tenga, nagiging, ano po siya, bandage, siya po nagiging alibid. At yung iba naman po, sa pakyang tatukay katawan, kung kanina tatakot na kung magpatutulin bago na bayakin jail, baya ko ginuti, ang hindi po, proud siya pa, dakal niya pa tatukay katawan, panishlay no pa po, pagmaragol no pa po, override. Minsan agila, minsan sexy yan. Kaya katawanan ni tao panishlay. So, diyan ko nababasa po babasa, magiging Peter, at tinurin po, 1 Peter chapter 3, patutol po ka rin ang mga hiyas. Meron po akong nakita na isang bata. Nang nasa agnes po ako, umiiyak po yung bata habang naglalakad kami. Hindi na malaya ng kanyang nanay na kaya pala umiiyak yung bata, yung kanyang hikaw, inablot po at dumudugo yung tinga. Dahil snatcher, bago ba kuret ang peking, ang kuret ang totoo. So, tutulog po siguro, rin ang geta nga na kanyang tingwari, mga kailangan. Minsan, nabigimit siya ng buhay ang mga alahas. Ino-hold up ang tao at kapag naglaban, at lang, pinaghirapan mo hanggang sa buhay ang kapalit. So, na-mention ko po ang mga bagay ito dahil talagang sa banal na kasulatan, kinakailangan po nasa ayos. So, gawin ng Panginoon dahil yung mga kapatid na po, puputulin ko na po yung aking sasabihin na mga salita na bagamat nakatungkol po sa mga pampahiyas na yan o mga iyas po. Pero number one po sana sa tulong ng Panginoon na unawa ninyo kung bakit mayroon pong pagkakataon na sana, mga kapatid, no po, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon, pero lalo na din po sa mga kapatid na natin na nabautismuhan, kung meron tayong may susuot, nasa ayos, kapag tumayo tayo sa harapan, kinakailangan po, dahil live po tayo at narin ang Diyos una ang pinupuri natin at sinasamba natin. Yun po kailangan. Ako, ang binibigyan natin dito, hindi po ang tao, kundi ang Diyos. Maging kami man, kung hindi namin iniisip ang kalagayan para sa ating kaligtasan, maging kami man, maging ako man, hindi ko nasasabihin sa inyo mga bagay nito dahil baka panandaman. Kapalyan na ma-discourage kayo, puti na ko magbalik. Pero mahalaga yung sabihin, uling ano ng Biblia, last verse, sa Hebrews chapter 12 verse 4, anong po sabi ng Biblia? Hebrews chapter 12 verse 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabala na kung wala ito'y sinuman, hindi makakakita sa Panginoon. Follow peace and holiness, which no man shall not see the face of the Lord. So, kung walang kabanalan, panlabas at panloob na kabanalan, hindi natin makikita ang Panginoon. So, kinakailangan, kung meron kang kabanalan sa loob, pag-uugali, lahat na riyan na sa ayos, kinakailangan panlabas. Meron din kabanalan. At kung meron kang kabanalan sa panlabas at wala kang panloob na kabanalan, wala rin din. So, kinakailangan panloob at panlabas na kabanalan, ito kailangan ng ating mahalaman. Palakpakan natin ang Panginoon. So, pagpalain tayo lahat ng
God bless you. God be all the glory.